Ako ang pinakamahalagang prinsesa ng angkan ng mga Phoenix. Mula sa aking pagsilang, mayroon akong isang pares ng mga kambal na kingluan na nagbabantay sa akin at lumaki kasama ko mula pagkabata. Akala ko, ang magiging asawa ko sa hinaharap ay isa sa kanila. Akala ko hindi nila magagawa to. Nag-away pa nga sila dahil lang sa isang maliit na peacock. Zhao Zhao. Huwag ka nang magpakaepal. Ibigay mo na ang spirit snake. Yung spirit pet mo. Nang walang dahilan ay sinaktan si Yuyu. Kailangan kitang patayin. Yung kanina lang na espada. Pinakita ko na ang habag. Kung magpapakaulo ka pa rin, huwag mong sisihin kung walang awa ako. Walang pinipili ang aking galit. Yung ahas ko. Kasama ko ng higit 100 taon. Hindi kailanman ako nanakit ng tao. Siguradong siya ang nag-udyok. Pasensya na, ate. Ay, ating, huwag na kayong makipag-away. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Nagmamalaki pa na mangagat ng iba. Talagang hindi alam ang ibig sabihin. Ikaw na ahas, ako na ang bahala sa'yo. Nandito ka lang, mag-isip kang mabuti pagkatapos. Kung paano patas na tratuhin si Yuyu. Tayo na. Sabi-sabi. Ang Phoenix mula pa noong unang panahon, dapat itong ipares sa dragon. Ang pagsasama ng dalawa ay makakapagpalipad ng mabilis. Ngunit dati, naisip ko na basta't malakas ako. Sino mang mahalin ko ay maaari kong ipares. Kaya't para sa magkaparehong kingluan na ito, tinanggihan ko ang alok ng aking ama na pakasalan. Ako ang may kasalanan. Amang hari, tungkol sa kasal ng anak na babae, may desisyon na. Zhao Zhao. Makinig ka sa amang hari. Alam ng amang hari, tungkol sa iyo at sa kambal na kingluan. Mula pagkabata, sabay na lumaki. Malalim ang samahan, ngunit ang dalawa ay hindi pa rin nagtagumpay. Maging sa araw-araw, kailangan mo silang tulungan. Talagang hindi sila karapat-dapat. Noong nakaraan, maraming beses akong pinayuhan ng aking ama. Hindi ko ito pinapansin. Yung prinsipe ng lahi ng dragon, bagamat ito ay kasal ang dalawang lahi ng dragon at ibon. Ngunit malakas ang kanyang kapangyarihan. Alam ito ng buong tatlong mundo, at handa siyang ibigay ang Dragon Pearl bilang kasal. Ipinagkakatiwala ang kanyang buhay at kayamanan sa iyo. Maraming beses na siyang humiling ng kasal. Amang hari, hindi magkakamali, tunay siyang nagmamahal sa iyo. Kaya siya humihingi ng iyong kamay. Amang hari, sang-ayon akong pakasalan ang prinsipe ng lahi ng dragon, at putulin ang ugnayan. Sa mga kingluan. Hintayin. Ay, talagang naiinggit ako sa magkaparehong kingluan. Sila ay mga prinsesa ng angkan ng mga Phoenix. Sila ay mga sangguniang alipin lamang ng angkan. Ngunit nakakuha ng pabor ng prinsesa. Ano ito? Narinig ko na ang mga kambal na kingluan. Lumaki kasama ang prinsesa. Ano man ang tinatamasa ng prinsesa, maaari rin nilang tamasahin. Kahit na, ang prinsesa ay nagbigay daan. Para sa kanila, na huwag ituloy ang kasal sa lahi ng dragon. Dragon clan. Akala ko. Sila ang aking hinaharap. Magkasama kami magpakailanman. Ngunit hindi ko kailanman naisip na sila ay magiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng 3 buwan ng peacock na si Ju, nalabis akong nasaktan. Zhao Zhao. Ito si Jeyu. Nasa gubat tayo. Nakita natin siya. Buong katawan ay sugatan. At nag-iisa pa. Pwede ba natin siyang tanggapin? Mula noon. Noong una, tanging ako lang ang nasa kanyang mata. Zae, Zixing. Nagsimula lang na umiikot sa paligid ni Ju. Ito ay para kay Ju, dahil mababa ang kanyang kakayahan. Zhao Zhao, huwag ka nang makipagkumpetensya sa isang maliit na peacock. Itong 3 pil, ito ay aking maingat na nilikha. Ako at si Ze Zixing, bawat isa ay may isa. Tiyak na mabilis na mapapataas ang lakas. Zae, ako. Ngayon ay makakasama ko si Yuyu sa pagsasanay. Hindi na kita masasamahan. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Kasalanan ko ito.
Ako ang nagpasimula nito sa kapatid. Ayaw ng espiritu ng ahas. Kung sana, hindi ko ito pinansin. Hindi sana magagalit ang kapatid. Mas mabuti pang umalis na ako. Ang kanyang ahas na espiritu ay nakasakit ng tao. Bakit siya galit na galit? Yuyu, ngayon mas mahalaga ang iyong sugat. Uminom ka na ng sabaw na ito. Pag inom mo, gagaling ka agad. Anak ko. Anak ko, uminom ka na ng sabaw na ito. Makakatulong ito sa iyong sugat. Pinatay mo ang aking espiritual na ahas. Tigil! Pinatay mo ang aking espiritual na ahas. Walang galang. Ano ang ginagawa mo? Mabait siyang nakipagbahagi sa iyo. Ngunit gusto mong saktan siya. Pinatay niya ang aking espiritu na ahas. Kahit kayo ay nagdududa pa rin sa akin. Dahil ang espiritu mong ahas ay hindi madaling kontrolin. Kami ang magpaparusa sa iyo. Akala ko'y mamatay na. Mas mainam na gawing sabaw. Para mapalakas ang iyong espiritu. Sapat na, Zhao Zhao. Ito ay isang espiritu ng ahas. Patay na, patay na. Babalik ako at hahanapan kita ng isa. Ibigay ko sa'yo. Ngunit hindi mo dapat saktan si Wei Yu. Ibig sabihin ba ay nagkamali ako? Kung hindi, ano? Ito ay iyong sariling espiritual na ahas. Nasaktan ka muna. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagdala sa kapatid na mawala ng espiritual na alaga. Aalis na ako ngayon. Bakit ka aalis? Aalis ka ba? Yung nagkamali ang unang umaalis. Zhao Zhao. Ikaw at ang iyong espiritual na alaga. Sabay na nasaktan si Yuyu. Hindi ka ba dapat humingi ng tawad? Humingi na ako ng tawad sa kanya. Pinatay niya ang aking espiritual na ahas. At humingi pa ako ng tawad sa kanya. Dapat mayroon kang kakayahang umunawa sa iba. Kung hindi, ang tungkol sa kasal ko ay muling aking pag-iisipan. Parang nakasama niyo ako ng matagal. Nalimutan niyo na ang inyong katayuan. Kailan ba naging usapan? Ang kasal ko para sa inyo. Kayo'y mga personal kong gwardiya lamang. Ngayon ay nagpasya na ako, na hindi na ako mag-aasawa sa inyo. Huwag kang magulo. Mula pagkabata, palagi kang nakadikit sa aming magkapatid. Ano man ang gawin, hindi ka mawawala sa amin. Alam ng lahat sa angka ng mga dengi, na ikaw mismo, kung kailangan talagang pumili, ng asawa mula sa atin. Sino pa ang may gusto sa'yo? Maliban sa atin. Tama. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana, nangyari ito sa atin. Hindi ka pa kasal. Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Nagpasya na si kuya at ako. Na si Wei Yu ang magiging panig na asawa. Mas mabuting tanggapin mo na ngayon ang katotohanan ito. Iha, huwag kang magalit. Sinasabi mong hindi ka mag-aasawa. Lahat ito ay kasalanan ko. Nakapagpasama ako sa lahat. Dahil ako ang may kasalanan. Dapat lang nasaktan mo ako. Gagawin ko na ito sa sarili ko. Yuyu, ano bang ginagawa mo? Zhao Zhao. Si Yuyu ay ganito na lang ang pagtiis. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad? Nagpapanggap ka lang. Humingi ka sa akin ng tawad. Ibigay mo sa akin. Lumuhod ka. Maghintay. Zhao Zhao. Humihingi ng tawad. Nagkamali. Ano man ang iyong katayuan, dapat kang humingi ng tawad. Kayo ba ay karapat-dapat? Apoy ng Phoenix. Nandito kami ngayon. Huwag mong isipin na masasaktan mo pa si Wei Yu. Zhao. Limang. Sa aking kasalukuyang estado, gagamitin ang Phoenix Divine Fire. Kung hindi pa ako gagaling, baka may panganib sa aking buhay. Zhao Zhao, alam ng prinsipe ng dragon ang balita. Sabi niya ay gusto niyang personal na pumunta sa training ground para kunin ka. Ito, hindi ba masyadong abala sa kanya? Hindi abala, hindi abala. Siya nga, hindi na makapaghintay na makita ka. Ayos. Kaya't pakiusap sa ama ng bayan. Napasalamatan siya para sa akin. Sa totoo lang, kapag natapos na ang pagsasanay,
babalik na si Zhao Zhao. Hindi mo kailangang magmadali. Ang aking bagong asawa. Siyempre, kailangan kong personal na kunin siya. Buti na lang bago ako nagretiro. Nahanap ko ang dugo ng lotus sa gubat. Nagawa kong gawing elixir. Mabilis na makakabawi sa mga sugat. Wala na. Malaki. Nasaan ang aking lotus ng dugo? Hindi makapagpatuloy si Yueyu sa kanyang pagsasanay. Kaya't ibibigay natin ang dugo ng lotus sa kanya. Hintayin mo. Iyan ang aking dugo ng lotus. Ang dugo ng lotus ay namumukadkad lamang isang beses sa 100 taon. Nandito lamang sa gubat na ito. Kahit ako ay hindi kayang gamitin. Anong karapatan niyo para gamitin ito? Mula pagkabata, ang iyo ay sa atin din. Si Yueyu ay hindi katulad mo. Mula pagkabata, matigas at matibay. Siya ay napakamahina. Dahil nandyan, bakit hindi mo gamitin? Noong una, kailangan kong pumayag. Linawin ninyo. Kayo ay mga tagapagbantay ko lamang. Ngayon, hindi ako pumayag. Wala kayong karapatan. Zhao Zhao. Ikaw mismo ang nagsabi noon. Ang gamit mo ay ginagamit din namin. Isang dugo ng lotus lang yan. Ginamit na, ginamit na. Huwag mong ipakita ang ganitong anyo. Dahil lang sa laban kay Yueyu. Sobrang makulit ka na. Ngayon ay malubha ang aking sugat. Kailangan ko ng dugo ng lotus para magpagaling. Sinasabi mong matigas ang ulo ko. Huwag kang magulo, Zhao Zhao. Yung sugat mo, kami ang nagdulot. Alam namin yan. Walang masyadong problema, at hindi ito nakamamatay. Nakikita kita, sadyang iniisip mo, sobrang nag-aalala tayo kay Yueyu. Gusto niyang makuha ang ating atensyon. Kaya nagkukunwari siyang labis ang sakit. Sinasabi mong nagkukunwari ako. Nakalimutan mo ba? Ang pangarap, sugat na ako mula pa sa simula. Ito ang aking pusong dugo, ang elixir na naihanda. Hindi ka ba hindi umuusad sa mga nakaraang araw? Sa iyong pagsasanay, kapag ininom mo ito, makaka-breakthrough ka na. Zhao Zhao, salamat sa iyo. Dapat mong alagaan ang dugo sa puso mo. Kailangan ng hindi bababa sa 6 na buwan. Tiyak na tutulungan kita. Babalik tayo sa dati. Sapat na. Huwag kang magkunwari na. Kami ang nagdulot sa iyo ng sakit. Kaunting sakit lang naman ito. Mamamatay ba? Ayos lang. CJ. Marahil, hindi niya kayang kalimutan ang relasyon na ito. Ako lang ang nag-iisa. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat. Inagaw ang dugo ng kapatid kong babae. Sigurado may iba pang nasa gubat. Pupunta ako para kunin ang supply, ate. Wag na. Isipin mo na lang na ito'y aking ibinigay sa'yo. Itong piraso ng jade. May kanya-kanya tayong 3 piraso. Ito ay dugo ng jade mula sa lawa ng mga ibon. Sa lahi ng mga ibon, ito ay sumasagisagsa. Pantay na katayuan ninyo sa akin. Tayo ay nangako na ang jade ay, ang pag-ibig ay. Ngunit ngayon, hating gabi, bituin ng gabi, kayo at ako ay nagkahiwalay, walang kapatawaran. Gawa, 2. Hintayin. Makakuha, hintayin. Anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Enye. Hindi mo naman sinasabi yon ng seryoso, diba? Ang late na niya lumabas, baka makatagpo siya ng panganib. Hahanapin ko siya. Paalisin mo siya. Kung kaya mo, huwag nang bumalik. Huwag mag-alala. Si Zhao Zhao ay ganyan talaga. Sadyang nag-aarte lang siya. Gusto lang niyang palambutin kami. Lumalala na ang kanyang ugali. Kailangan niyang baguhin ang ugaling ito para makuha namin siya. Elder, kasama ninyo si Zhao Yan Diji sa lupa para mag-aral. Kumusta na? Pinili na niya kayo. Sino ang magiging asawa? May natanggap akong balita. Narinig kong nagpadala siya ng mensahe sa Feng Huang. Pumayag na makipag-ugnayan sa lahi ng dragon. Ano nang nangyayari? Tungkol sa kasal na ito, ngunit ito ay may kinalaman sa hinaharap ng ating kingluan na lahi. Walang posibilidad na mangyari ito. Si Zhao Zhao ay nagmamahal sa atin mula pagkabata. Paano siya mag-aasawa sa lahi ng dragon? Ang lahi ng dragon ay walang hiya. Paulit-ulit siyang pumunta rito para magpakasal. Pinili niyang tumanggi para sa atin. Seryoso siya sa amin. Mag-alala ang elder. Si Zhao Zhao ay parang prinsesa. Medyo tumatanda na. May ugali siyang magpasaway. Nagsusungit sa amin. Mapapamahalaan natin yan. At saka, sa tungkol sa inyo at sa maliit na peacock, huwag masyadong magmadali. Hintayin mong matapos ang kasal ni Emperador Zhao Yan.
bago mag-isip tungkol dyan. Naintindihan mo ba? Kuya, maaaring si Zhao Zhao pumunta sa Feng Huang para magreklamo at sumang-ayon sa pakikipag-ugnayan sa dragon. Nais nilang makuha ang aming atensyon. Tumahimik ka. Mag-aalang lang ang elder. Alam na namin ang lahat. Nagsumbong na ang ate sa lahi ng mga ibon. Ako, hindi na ba? Maaaring makasama ninyo. Huwag kang mag-alala. Impossible iyon. Paano niya naman kayang iwan kami? Nais lang niyang sadyang magdulot ng gulo. Pansin lang namin. Itong si Zhao Zhao, talagang dapat siyang turuan ng mabuti. Nahanap na. Si ate. Si ate ay ang tunay na anyo ng Phoenix. Bakit siya ganito kahina? May proteksyon ako mula sa aking balahibo. Baka mabilis na makabawi ang ate. Ek. Bagay. Dugo ng lotus. Kailangan ko ng dugo ng lotus. Ikaw ang nagligtas sa akin. Dahil may kailangan ang binata, hindi na ako makikisali pa. Ang pangalan ko ay Zhao Yan. Sa utang na loob ngayon, sa hinaharap, maaari kang pumunta sa Feng Clan anumang oras. Tiyak na gagantihan kita. Prinsip, ang iyong ipinag-utos na kasal ay naipadala na. May fugskin na kayang magpatahimik ng kaluluwa. 10,000 taon na ginawa na Juchan Suanyu. Makakatulong sa Phoenix na malampasan ang pagsubok na Nirvana. Niniting ng mga sirena sa loob ng 1,000 taon. Makulay na damit pang kasal. Dadalhin ko na ito. Utang na loob sa pagligtas. Hintayin ko na lang na magbayad ka sa akin. Talaga namang kawawa ka. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit na ikaw ay isang Phoenix, ano naman. Itong mga lalaki, gusto talaga ang katulad ko. Mabait at maunawain. Ikaw ay masyadong matigas at spoiled. Sa huli, hindi mo rin kayang talunin. Ako, itong peacock na ito. Umalis ka. Nagkamali ako. Ako ay gusto ko ng isang tahanan. Hindi ko kailanman naisip makipag-agawan sa'yo para sa mga bituin sa kalangitan. Moon. Maghintay. Kakalabas ko lang, nahanap ko na ang dugo ng lotus. Para sa aking ate. Humingi ng tawad sa kanya. Pero siya, hindi lang tumanggap. Pati na rin ibinigay ang dugo ng lotus. Zhao Zhao, alam kong ikaw ay mapaghimagsik. Hindi ko akalaing ikaw ay seloso. Huwag mong sisihin ang ate. Tama na, Yuyu. Sinasaktan ka na niya ng ganyan. Nagsasalita ka pa para sa kanya. Hindi ko siya sinaktan. Siyang nasaktan sa sarili niya. Sinasabi mo ba na si Yuyu ay nagbigay ng kanyang buhay para siraan ka? Hindi naman siya may sakit. Huwag mong isipin na ikaw ay prinsesa ng pamilya Feng, kaya't maaari mong baliwalain ang buhay ng iba. Hindi ganun.
Ako ang may kasalanan. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Ako ito. Naiinis ang ate. Ito ang anyo ng Phoenix na nasugatan. Matapos ang sugat, kuya, mabilis, mag-isip ka ng paraan para iligtas siya. Nasugatan ng apoy ng Phoenix. Ang tanging paraan para iligtas siya ay Shokoy. Puso ng Shokoy. Magtangkang. Ito ang utang mo kay Wei. Shokoy na bituin. Isang beses lang magagamit sa isang araw. Paano siya maaaring masaktan ng Shokoy na bituin? Kayo ba ay baliw? Nasa harap mismo ang katotohanan. Sino ka pa para magdahilan? Tunay na. Nakakadismaya ka. Kailan ka pa natutong magsinungaling? Ah. Huwag. Huwag mong sisihin ang ate. Nag-iisa na ako. May isa lang akong hangarin. Gusto ko lang na sana bago ako mamatay ay mapakasal ako sa inyo. Gusto ko lang ng isang tahanan. Yuyu, huwag mong sabihin yan. Hindi siya makakakontrol sa atin. Sa pinuno, ako at ang kapatid kong lalaki. Ayos lang na ayusin iyon. Kaya pala, ito lang ang dahilan. Gusto lang nilang magpakasal sa kanila, di ba? Susuportahan ko kayo. Gagawin ko na ngayon. Magpapadala ako ng mensahe sa pinuno ng King Luan. Para pakasalan kanila. Sa ngalan ng prinsesa ng Phoenix, nagpapadala ako ng mensahe sa pinuno ng King Luan. Si Kongki Jeyu. Ipinakasalan si King Luan sa gabi. Maghintay. Nakuha na ninyo ang layunin ninyo. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa mga bagay ninyo tatlo. Ayoko nang makialam. Zhao Zhao, ikaw, tumigil ka. Natutuwa ako. Tinatanggap mo si Wei. Pero, bawat isa ay may sariling responsibilidad. Anong ibig sabihin nito? Dahil tinanggap mo si Wei, dapat mo siyang iligtas. Huwag. Huwag. Isipin niyo na lang na humihingi ako sa inyo. Huwag. Kuya, mag-ingat ka. Zhao Zhao, huwag kang mag-alala. Kung gusto ng kuya ko nasaktan ka, natural na mahuhuli ang tamang sukat. Zhao Zhao. Nakita ko ang mga lihim ng angkan ng mga Phoenix. Ang Phoenix ay hindi mamamatay, kahit mawala ng puso. Sa pinakamasama, hindi makakapag-ensayo para umangat. Kapag nailigtas na natin si Wei, kahit na hindi ka makapag-aral, pakakasalan ka pa rin namin. Aalagaan ka habang buhay. Lihim ng angkan ng mga Phoenix. Anyway, maliban sa akin at sa aking ama, hindi maaaring magbasa ang iba. Ayos. Ayos. Ginamit ninyo. Ang sakit sa akin. Kahit namamatay ako, hindi ako mag-aasawa sa inyo. Ang galit sa puso ngayon. Kung makakaligtas ako, hindi ko kayo palalampasin. Sige na, Zhao Zhao. Makinig ka. Maliban sa atin, sino pa ang maaari mong pakasalan? Aalagaan ka namin ng mabuti. Zhao Zhao, balang araw, ganito rin ang gagawin kong pag-ibig sa'yo. Sige ba? Hindi pwede. Paano kung gusto ni Zhao Zhao na magpakasal sa akin? Zhao Zhao, ako at ang kapatid ko. Sino ang pipiliin mong pakasalan? Siyempre, yung mabuti sa akin. Siya ang pakakasalan ko. Kakausapin kita ng mabuti habang buhay. Ako rin. Sa hinaharap, walang sinuman ang dapat mang-api kay Zhao Zhao. Hindi maganda. Ang reverse scale na iniwan ko sa aking kapatid ay malubhang nasugatan. Mukhang delikado ang buhay ng aking kapatid. Tayo.
Kuya, mabilis, iligtas mo si Ryu. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin ang puso ko. Zhao Zhao. Huwag mong hadlangan ang kuya ko sa pagligtas kay Ryu. Ikaw ay nawalan lamang ng puso. Ngunit si Ryu, nasa panganib. Huwag kang mag-alala, kapag nailigtas na ni kuya si Ryu, darating kami para pagalingin ka. Zhao Zhao, kailangan kong iligtas si Ryu muna. Maliban na lang kung mamatay ako. Wala kang kaalam-alam. Zhao Zhao, maging maayos ka. Dahil pumayag ka na si Ryu ay kasama natin. Dapat mong matutunang humawak sa relasyon mo kay Ryu. Hindi mo na pwedeng makipag-away sa kanya ng inggit at selos. Tama si Zixing. Sa hinaharap, siguradong isa ka sa aming dalawa na magiging asawa. Hindi ka na pwedeng magpakita ng prinsesang ugali. Ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit si Ryu nasa bingit ng kamatayan. Tayo ang nag-aayos ng gulo para sa iyo. Haha. Kung hindi ako pumayag, hindi kayo karapat-dapat maging aking mga bodyguard. Sa ganitong kalagayan, ang tanging hinanakit ko ay ang hindi ko pagkakilala sa tao. Nabinigay ko sa inyo ang mapanlinlang na pag-asa. Nalabis na niyo akong pinahiya. Sobra na, Zhao Zhao. Hintayin mo ako na mailigtas si Ryu. Sang-ayon ako sa'yo, tiyak na pakakasalan kita. Ibalik mo sa akin ang aking puso. Ibalik mo sa akin ang aking puso. Ibalik mo sa akin ang aking puso. Maliit na kingluan. Sa inyo lang, ay karapat-dapat maging kanyang asawa. Maniwala, sino ka ba talaga? Bakit ka nandito? Pakawalan si Zhao Zhao. Anong meron ka? Karapat-dapat ka bang hawakan si Zhao Zhao? Ako nga. Siyempre, si Zhao Yan ang Emperatrice. Ang asawa na may 3 alituntunin at 6 na kasunduan, ay hindi katulad ng inyong dalawa, na walang pangalan at walang katayuan, na mga kingluan. Siya, ay ang taong nagbigay sa akin ng dugo ng lotus. Asawa, baka siya na ang prinsipe ng Dragon Clan. Zelin. Saan galing ang ganitong tao? Anong asawa? Ano bang mga kalokohan ang sinasabi mo? Hindi naman siguro ito. Yuyu. Ek, walang ganap ba talaga? Patawarin mo ako. Hindi ba? Kanina hindi ba, nagbibigay ng balita sa klan ng Kingluan, kundi, nagsumbong sa klan ng Feng. Alam ko, hindi naman talaga ako karapat-dapat. Sakit na sakit ako. Malapit na ba akong mamatay? Yuyu, anong sinasabi mo? Siguradong ililigtas ka namin. Zhao Yan. Sobrang ka na. Nag-imbento pa ng tao para lokohin kami. Kuya, wag nang magsalita pa. Mahalaga ang pagliligtas kay Ryu. Yung maliit na peacock, nangahas pang siraan ang phoenix. Huwag. Buksan niyo ang mga mata niyo. Maingat na pagmasdan. Ah! Nangyari na nga. Hindi ito ang apoy ng phoenix. Hintayin. 2 bulag na walang puso na basura. Ek! Ek, kung masakit, sampalin mo ako. Salamat. Sabi ng ate ko, anong sinasabi mo? Ako ang iyong asawa. Gawin ang mga ito. Lahat ng ito ay nararapat. Kahit hindi ito ang Phoenix Divine Fire, si Zhao Zhao ay nasaktan ni Yuan Yu. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan. Ano ka ba? Na nanghihimasok sa aming mga bagay. Tama ang sinabi ni Zixing. Ikaw, sino ka ba talaga? Siya ang aking magiging asawa. Wala siyang karapatan. Sino ang may karapatan? Anong asawa?
Zhao Zhao, ano bang sinasabi mo? Nga. Zhao Zhao, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Yung taong mahal mo, siyang tayo. Itong tao. Ikaw ang naghanap ng basta-basta, para lang magpanggap na may drama. Naintindihan ko na. Zhao Zhao. Yung pagtusok sa puso mo. Talagang napikon ka. Pero ikaw din naman, yung nauna mong sinaktan si Yuyu. Kung wala namang problema si Yuyu ngayon, basta mag-sorry ka lang, mananatili pa rin kaming tapat sa pangako namin. Pakakasalan kita. Hindi siya isang, pwedeng kunin na tao lang. Siya ay ang prinsipe ng Dragon Clan. Ang fiancé ko. Ano? Maghintay. Impossible. Impossible. Zhao Zhao, kahit na nag-aarte, hindi dapat umabot sa ganitong hakbang. Paano siya magiging prinsipe ng Dragon Clan? Alam kong ako ang may kasalanan. Kung galit ka sa akin, maaari mo akong saktan o murahin. Alam ko rin, mababa ang aking katayuan. Gusto ko lang sana, ng pagkilala, ayaw ko talagang makipag-agawan sa'yo. Huwag dahil sa akin, na magalit ka kay Ai at Asing, okay? Zhao Zhao, kung nag-arte ka, gawin mo ng maayos. Nakalimutan mo ba, dati kang pribadong, kapag tiningnan mo ang aming mukha, ipinahayag na ang lahi ng dragon. Sa buhay na ito, maliban sa amin, hindi ka mag-aasawa ng iba. Mahalaga ang katayuan ng prinsipe ng dragon, na iyong tinanggihan. Bakit ka pa niya gugustuhin? Matapang na kingluan, lalabag kang manghamak sa aming prinsipe ng dragon. At sa hinaharap na prinsesa, ano ka ba? Nang mamura sa amin, maliban sa aming prinsipe ng dragon, sino pa ang makakapagpakita ng ganitong mahahalagang regalo? Fuxikin. Siyam na araw ng misteryo. Nang lahi ng mga sirena, makulay na kasal. Prutas ng Nirvana. Dinala niya ang napakarami, mga pambihirang bagay para sa aking kasal. Zhao Zhao. Lahat ng ito ay dinala mo mula sa angkan ng mga phoenix. Gumagawa ka ng palabas, hindi ba? Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ito ay Dragon Ball. Hindi mo ba talaga iyon, prinsipe ng dragon? Hintay, hintay, hintay. Ipinaghanda ko ito para sa iyo. Hindi lang ito. Hintayin ang araw ng kasal. Nadadala ko ang 10 liwanag na kasal para salubungin ka sa palasyo ng dragon. Paano naman pwedeng mangyari yun? Paano naman pwedeng mangyari yun? Siya ang prinsipe ng dragon, na tinanggihan ng isang babae. Sa ganitong paraan ng pagtanggi na pahiya, bakit pa ganito kagrandyoso? Para tanggapin ang isang babaeng humiyaw sa iyo. Hindi ko inasahan, noong una dahil sa pag-ibig, na ginawa ko para sa kanila, ang mga salitang, ngayon, ay naging mga bagay na sila, dalhin ang aking espada na nakakasakit. Bagamat ako'y prinsipe ng Dragon Clan, ngunit ang aking kapatid na babae, ay prinsesa ng Phoenix Clan, napakataas ng kanyang katayuan. Karapat dapat siya sa pagnanasa ng lahat ng kalalakihan sa mundo. Ngunit ilang beses na siyang tinanggihan. Ano naman kung ganoon? Lalo na, basta't makapag-asawa lang ang ate ko, handa akong ibigay ang lahat. Masaya akong gawin iyon. Ang ganitong bagay ng dangal, kadalasan ay pinaghihirapan. Tanging mga katulad ninyo lamang. Basura. Ikaw lang ang naghahanap ng gulo sa babae, para lang magmukhang matapang. Sapat na. Huwag nang magpanggap dito. Huwag nang magpanggap na may malalim na damdamin. Tigil na ang paarte. Zhao Zhao. Hinahanap mo siya, para gawin ang ganitong palabas. Walang iba, kundi gusto lang tayong bigyang pansin ka muli. Sa pagkakataong ito, babalik tayo. Maari na tayong ikasal sa iyo, bago pa man si Yuyu. Ganito, ayos na ba? Ano ang gusto nyo? Pakakasalan si Yuyu. Gawin nyo kung ano ang gusto. Wala akong pakialam. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Wala nang utang na loob. Hintayin. Zhao Zhao, anong sinasabi mo? Itong pang-adorno ay ang aking pangunahing kagamitan. Noon, tayo tatlo ay sabay-sabay na ginawang may espiritual na kapangyarihan. Naiintindihan ko na. Zhao Zhao, ang sinabi mo kanina ay dahil sa galit. May lugar ka pa rin para sa atin sa puso mo. Naalala mo pa ba ang mga nakaraan?
Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ito ay tungkol sa akin at sa kuya. Binilhan ka namin ng kapalit mula sa tao. Tingnan mo, gusto mo ba? Fook, Fook. Wow, ang ganda naman. Tama lang, sinabi ng ama ko. Kailangan ko nang gawin ang aking pangunahing kasangkapang pang-espiritu. Gamitin ko na ito para gawin ganito, para lagi ko itong suot araw-araw. CJ, sasamahan din kita. Kung gusto mo, ayos lang. Zhao Zhao, anong gagawin mo? Noong nakaraan. Akala ko noon. Tayo tatlo ay tulad ng mga palamuti. Na araw-araw nagkikita. Pero ngayon, wag na. Wag na talaga. Simula ngayon. Sa pagitan natin. Parang ganitong pang-adorno. Hiwalay na tayo. Ayos ka lang ba? Tara na. Ayos, uwi na tayo. Zhao Zhao, nakabalik ka na. Hintay. Kamusta ka na? Ngayon. Salamat sa iyo. Pasensya na at napatawa kita. Sisi ko, hindi ko nakilala ang mga tao dati. Paano mangyayari yon? Siyempre, iyon ang dalawang ibong kingluan. Hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Ngunit ngayon, nasira ang pangunahing kagamitan ng ate. Nasugatan ang kanyang kakayahan. Bibilihan ko ang kapatid na babae ng bagong gamit. Kapag gumaling na ang kapatid na babae, saka ko siya pakakasalan at ibabalik sa Dragon Palace. Ayos. Impossible. Sobrang mahal tayo ni Zhao Zhao. Paano siya makakapagpaalam? Naputulin ang relasyon sa atin. Siguradong dahil siya ay naiinggit. At nagalit lang. Kaya siya gumawa ng ganito. Sigurado akong bumalik siya sa angka ng mga ibon. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Mas mabuti pa. Pupunta ako sa puno ng deal para mag-sorry sa ate. Sabi ni Yuyu, tama siya. Kuya, si Zhao Zhao siguradong bumalik na sa puno ng deal. Babalikan natin siya. Sigurado akong si Zhao Zhao, dahil sa masakit na bagay. Nasa galit na siya. Kaya niya nagawa iyon. Babalik tayo sa Feng Lahi. Pagmasdan mong muli siya ng maayos. Lahat ng ito ay kasalanan ko, dahil sa kakulangan ng aking kaalaman. Hindi alam kung, nasaktan ba ako ng apoy ng Phoenix, o hindi. Kaya nagkamali ako sa ate. Yuyu, hindi mo ito kasalanan. Sinasaktan ka ni Zhao Zhao. Iyon ay totoo. Tara na. Sakto lang. Sama natin si Yuyu, pabalik sa angka ng mga ibon. Maraming mga bihirang yaman. Sakto rin na, maaalagaan si Yuyu. Zhaoyan o Zhaoyan. Kahit na ikaw ay isang prinsesa ng lahi ng mga ibon, ano ngayon? Sa huli, lahat ay akin. Naku, si ate ba ito, na bumalik para maghanda, sa kasal ni na Jige at Sing? Tama si Yuyu. Mukhang si Zhao Zhao, talagang nagagalit siya sa atin, nagmamalupit. Ngayon, hindi pa rin, naghahanda ng silid pang kasal, naghihintay na ikasal sa atin. Mukhang, gusto talagang ipakita sa atin. Pumunta ka ulit at pakalmahin siya. Tara na, pasok tayo. Matapang, anong ginagawa mo? Naintindihan mo ang mga patakaran, anong tao? Kahit na magmatigas, humaharang pa rin. Nakikilala mo ba ang batong ito? Na ibinigay ng prinsesa ng Zhaoyan. Ito ay personal na regalo, na makakapagbigay sa iyo ng access sa lahi ng mga Phoenix. Hindi ako nagkakamali. Kayong tatlo, ay eksaktong katulad ng sa larawan. Inutusan na ng prinsesa ng Zhaoyan. Huwag kayong tatlong pumasok sa puno ng Phoenix. Walang hiya. Buksan mong malaki ang mata, malinaw mong makita. Kami ay mga prinsesa ng Zhaoyan, ang magiging asawa namin sa hinaharap. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Huwag kang magbintang dito. Kuya, huwag mo siyang pakialaman. Magtakbo na tayo papasok. Anong tinitingnan mo? Umuwi ka na.
Sino ang nagpasok sa inyo? Zhao Zhao, tingnan mo, nandito ka na para ayusin ang kasal. Nagdadabog pa rin, gusto mong putulin ang ugnayan natin. Anak na babae, dapat hindi ka nagalit, di ba? Lahat ng mali ay sa akin noon. Magtutulungan tayo ng maayos sa hinaharap. Pagkatapos mong ikasal kina Jige at Yixing, tiyak na makikipag-ugnayan ako sa'yo. Maging mabuti kayong maglingkod sa paligid. Tingnan mo si Yuyu. Ang galing niyang umintindi. Zhao Zhao, matuto ka mula sa kanya. Umalis ka. Sino ang nagpayag sa inyo na pumasok sa angkan ng mga Phoenix? Hindi ba't hindi kayo pinapayagang pumasok? Nasaan ang mga gwardya sa labas? Zhao Zhao, hindi ka ba naghihintay na kami dumating para aliwin ka? Nandito na kami lahat. Bakit ka pa nagkukunwari? Nasa ganitong oras na. Zhao Zhao, huwag ka nang magpapansin. Si Yuyu ay nasasaktan pa rin. Pumunta ka at kunin ang Lingsu Grass at Swan Lingxi para sa pagpapagaling ni Yuyu. Gagamitin ko. Aye, Siksing, nakita ko na ang Lingxi. Yuyu, masyadong maliit ang mga ganitong reishi. Hindi sapat ang bisa. Tama. Ito ay mga reishi na 1,000 taon. Nakita namin ang mga reishi na 10,000 taon sa Phoenix. Zhao Zhao. Zhao Zhao, makinig ka. Agad ilabas mo na. Para magamit namin. Kahit ang magnanakaw, nagmamalaki pa sa mga bagay ng may-ari. Tao. Itong mga magnanakaw, ikulong niyo sila. Elder, bakit ka nandito? Kayo, ang lakas ng loob niyo. Tumayo. Hindi ka pa baluluhod. Itong 2 kambal na kingluan. Nangangahas na pumasok ng walang pahintulot. Ang kwarto ng aking prinsesa. Elder, tingnan mo. Anong kasalanan ang nararapat? Ngayong gabi, nagulo si Zixing sa prinsesa. Ang klan ng kingluan ay tiyak na magbibigay ng mga hiyas upang mapunan ang pagkukulang ng prinsesa. Nawai ang Feng Huang ay magpakalma. Ang prinsesa ay darating sa loob ng ilang araw. Malapit nang magpakasal sa mga dragon. Ako ang hari. Ayaw ko nang makita pa ang tatlong ito. Elder, naiintindihan mo ba? Ulitin ko pa sa inyo. Ako at kayo. Matagal nang hiwalay. Amang hari. Ito ay ipapasa ko sa iyo. Pupunta muna ako kay Aze. Sige, pumunta ka na. Mas mahalaga ang kabila. CJ. Sa hinaharap tiyak na, mahigpit kong pagbabawalan sila. Elder. Ito, ano bang nangyayari dito? Nga, Elder, ano itong kasal sa Dragon Clan? Hindi ba si Zhao Zhao siya? Elder. Huwag. Elder, wag po. Yuyu, wag mong gawin. Yuyu. Ganyan, masasaktan ka. CJ. CJ. Isang pagmamahal na tunay at matibay. Elder, kahit na kailangan nating makipaglaban, dapat ipaalam ninyo sa amin ang dahilan. Nga, Elder, bakit nga ba ito? Kayo dalawa hindi kayang magtagumpay, at palaging nagiging sagabal. Isang maliit na pabo ay nakapagpahamak sa prinsesa ng lahi ng mga ibon. Ipinagkakaloob, ang hinaharap ng lahi ng kingluan ay malapit ng masira sa inyong 2 kamay. Ano? Hintayin. Hintayin. Elder, hindi ito possible. Hindi natin ibinigay si Zhao Zhao nang basta-basta, hindi ba? Ang pag-aayos ng angka ng mga ibon ay hindi dahil sa akin. Nga, Elder, hindi ba't bumalik si Zhao Zhao para ayusin ang silid panggawain? Hindi ba para ikasal sa amin? Para sa inyo? Nababalisa ba kayo? Ang angka ng Feng ay naghahanda ng kasal para makipag-ugnayan sa angka ng dragon. Ano? Hindi possible. Nakapadala na kami ng mga paanyaya. Ang prinsesa ay malapit ng makasal sa prinsipe ng Dragon Clan. Kayo pa rin dito, walang kaalam-alam. Sa kasalukuyan, ang Kingluan Clan ay naging katatawanan. Ang Feng Huang ay nasaktan din dahil sa inyo. Dahil sa inyo, nasaktan ang prinsesa. Buong angkan, lahat ay nagdusa sa galit ng Feng Huang. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Kailangan kong hanapin si Zhao Zhao. Nga, paano naman si Zhao Zhao ganito? Sobrang walang kaalaman. Paano naman nagagawa ito ng ate? Kahit ano paman. Hindi natin pwedeng sisihin si Iggy at Jixing. Kamakailan lang, natanggap ko isang mensahe mula sa Empress na si Ze at Jixing ay magpapakasal sa'yo. Naramdaman kong may mali. Ngayon, nakikita ko. Kung walang aberya, ikaw ang may kagagawa nito. Sobrang delikado. Huwag. Teka, dapat. Matapang. Elder, huwag kang magmadali.
Si Zhao Zhao ay may malaking ugali bilang prinsesa. Nasa kanyang ugali ang lahat. Hanapin natin siya at humingi ng tawad. Tiiyak na patawarin niya tayo. Na, Ginoo. Paano mo masisisi si Yuyu? Walang kasalanan si Yuyu. Ngayon ay pupunta na kaming pakalmahin si Zhao Zhao. Siguradong makikinig siya sa amin. Pero pakiusap po, huwag niyo pong saktan si Yuyu. Elder, kahit na pinagsisisihan ninyo kami ngayon, wala na pong magagawa. Sabihin niyo po sa amin, Xiao Xiao nasaan? Elder, sabihin mo sa amin, Xiao Xiao nasaan ka ba talaga? Imperial na prinsesa Xiao yan. Papunta na sa mga dragon upang pag-usapan ang kasal. Makikipag-usap sa prinsipe ng dragon tungkol sa kasal. Kung hindi niyo mababago ang kasal, huwag na kayong bumalik. Magpakakalma ka, Elder. Babalik ko si Zhao Zhao. Doon sa bato ng tatlong buhay, handa na ang lahat. Sandali lang, makikita natin ang patotoo ng langit para makumpleto ang ating kasunduan sa kasal. Gano'n ka ka-espesyal ang pag-aalala mo? Siyempre, di na ako makapaghintay na pakasalan si ate. CJ, makinig ako sa'yo. Nan. Hintayin. Ihatid. Tumigil ka. Hindi kayo makakapasok. Nasa inyo bang Dragon Palace? Si Princess Zhao yan. Pakawalan niyo siya para makita ako. Kasama ang kanilang mga hipon at alimango. Bakit pa nag-uusap? Umalis na kayo. Kung maantala ang bagay, huwag kayong magalit kung putulin namin ang inyong mga ulo. Bakit niyo hinahanap si Zhao Yan, Diji? Ngayon, ang prinsesa ay ikakasal sa aming prinsipe ng dragon. Sa loob ng bato ng tatlong buhay. Sa ngayon, lahat ng tao mula sa dalawang angkan, dragon at phoenix, nandoon na sa bato ng tatlong buhay. Impossible. Paano mangyayari iyon? Paano kaya si Zhao Zhao? Nagsasalita ka ng kalokohan. Paano magiging posible si Zhao Zhao? Pakakasalan ka ng aming prinsipe. Siya ay sa amin. Nabaliw ka na ba? Alam ng lahat sa dalawang angkan ang tungkol dito. Kung hindi ka naniniwala, basta't magtanong ka sa sinuman. At tiyak na malalaman mo, hindi ako naniniwala. Paano naman pwedeng? Talagang ikakasal siya sa iba. Kuya, diretso na tayo pumasok. Tinig ng kampana ng langit. Siguro ito ay ang senyales ng kasal sa langit na nagdudulot ng kampana. Bato ng tatlong buhay, tala at buwan. Mabilis na tayo. Umalis na tayo. Huwag. Si Zhao Yan ang masama, hindi kaya talagang magpapakasal sa mga dragon. Kapatid, nagkamali ako. Hindi ka pwedeng magpakasal sa prinsipe ng dragon. Hindi mo dapat isakripisyo ang sarili mo para sa akin. Huwag mong iwanan sina Ai at Asin. Magpakasal ka sa prinsipe ng dragon. Yuyu, ano bang ginagawa mo? Tumayo ka na. Hindi naman siya seryoso sa kanyang palabas. Paano naman siya talagang mag-aasawa? Sobrang tapat mo naman. Tumayo ka na. Yuyu, bakit ka nagmamakaawa sa kanya? Naghihintay lang siya na tayo'y magpalambing. Tumayo ka na. Hindi pwede. Kuya, kung ayaw mong pumayag, hindi na ako gagalaw. Ngayon, nasiyahan ka na ba? Ang dami mong inaksaya. Tapos na ba ang palabas? Sa inyo lang ba? Karapat-dapat ba akong gawing biro ang malaking usapin ng kasal? Ikaw, hindi ba? Hindi ka ba nakikipag-agawan kay Yuyu? Nagsiselos ka ba? Halika na dito. Nakaluhod pa si Yuyu. Noon, akala ko, kahit gaano pa kasama, naging tapat din naman tayo noon. Ngunit ngayon, tila mali ang aking nakikita. Sobra na, Zhao Zhao. Huwag ka nang magpanggap pa. Ako na mismo ang lumapit para humingi sa'yo. Nakatayo pa rin si Yuyu sa lupa ngayon. Anong gusto mong gawin pa? Sabi ko na, kung magpapanggap ka pa rin, ako at ang kuya ko, talagang hindi na magpapakasal sa'yo. Pagdating ng panahon, wala kang lugar para umiyak. Ay, Zhao Zhao, anong balak mo? Maliit na kingluan. Kung hindi dahil sa aking pahintulot noon, kayo, hindi kayang maging aking personal na gwardiya, at naglakas loob pang mag-isip na pakasalan ako. Kayo rin ba ay karapat-dapat? Maghintay. Dito.
Kuya, ang ingay nitong dalawang ibon na ito. Paalisin na sila. Sinong nandito? Dalhin sila palabas. Aye. Aking si. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang atin niya ay ikinasal sa prinsipe ng dragon. Siguradong hindi kami pakakawalan ng mga nakatatanda. Mag-isip ka ng paraan. Impossible. Paano siya ikakasal sa iba? Impossible. Bakit siya karapat-dapat na pakasalan si Cao Cao? Dalawang walang kwentang tao. Bulaklak sa salamin. Nabubuo ang bulaklak sa salamin. Tinitingnan ang buwan sa tubig. Paghalo ng ilusyon at realidad. Lahat ng bagay ay ilusyon. Ikaw ba iyon, Cao Cao? Ikaw ang nagpasya na tumakas sa kasal namin. Cao Cao. Cao Cao. Alam kong ikaw yun. Alam kong ikaw yun. Mahal mo pa rin kami. Cao Cao. Dalawang hangal. Kawawa ang sarili. Kailangan kong humanap ng paraan para mabuhay. Maghintay. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang tumingin. Napaka-misteryoso nito. Anong ginagawa mo? May inihanda ako para sa ate, na sorpresa para sa araw ng engagement. Sana magustuhan ito ng ate. Ano iyon? Tingnan. Mahiwagang ahas. Aking mahiwagang ahas. Akin ba ang mahiwagang ahas na to? At saka, ano nang nangyari? Pumunta na naman ako sa gubat para kolektahin ang kaluluwa ng nakaligtas na ahas. Nang natitira pa, pagkatapos ay gamitin ang aming lihim na paraan ng dragon para buhayin ito. Maraming salamat, kapatid. Sinasabi mo ang ganitong bagay. Naku, huwag ka nang magpakitang gilas. Ayan. Ito ay ang iyong pangunahing kasangkapang pang-espiritu. Hindi ba ito nasira na? Ito ay aking sariling kamay. Gumawa ng phoenix hairpin para sa'yo. Sa hinaharap, gamitin mo na ito. Bilang iyong pangunahing kasangkapan, ayos ba? Ipinapangako ko sa'yo. Mas maganda pa ito kaysa sa dati. Mas praktikal at mas maganda tingnan. Ang tono mo, naririnig ko. Bakit ang pait naman ng tono mo? Tama na. Nagsiselos ako. Kailangan kong magsikap upang palitan ang dalawang ibon na iniwan ang lahat. Ikaw, ang sama mo. Hindi ba't matagal ka nang may ganito sa akin? Malalim ang ugat ng damdamin. Hintayin. Tama. Siyempre, gusto ko na ang ate. Bukas ang bibig sa kalokohan. Kung nakilala kita ng mas maaga, dahil sa iyong hitsura, siguradong mananatili ito sa aking alaala. Sinalubong agad ang puso. Hoy, hindi ako nagsinungaling. Naaalala mo pa ba? Noong niligtas mo ang isang maliit na dragon. Yung maliit na dragon, dinala ka pa nito sa isang lugar, sa kuweba na puno ng mga yaman. Hindi ba, Aze, ikaw ba talaga iyon? Tunay ngang kahanga-hanga ang palasyo ng dragon. Tunay ngang nagtatago ito ng maraming yaman. Ang ibig mong sabihin ay, pwedeng piliin ko ang mga yaman na ito. Sister, niligtas mo ako. Walang anuman, ito ay nararapat. Gusto mong kunin lahat. Tama. Noong una akong nagbago ng anyo, halos mapinsala ako. Halos masira ang mga sungay ng dragon. Kung hindi pa sana tumulong ang ate ko, delikado na sana ako. Ikaw ang prinsipe ng mga dragon, kahit wala ako. Ang iyong mga sungay ng dragon ay babalik din. Hindi mo alam, ate. Ang aming lahi ng dragon ay mahilig sa mga bagay na marangal at maganda. Ikaw ang pinakamagandang phoenix na nakita ko. Noong una kitang nakilala, agad akong nahulog sa'yo. Pero ako kasi, maghintay. Sige na, ate.
Huwag na nating pag-usapan yan. Ayan, ito ang inihanda ko para sa'yo. Listahan ng kasal. Tingnan mo, ate. Ano pa ang kailangan bilhin? Maliban sa huli, na mga regalo mula sa gubat, marami ka pang idinagdag. Parang ubos na ang kayamanan ng Dragon Palace. Ano pa ang maidaragdag? Gusto ko lang na magustuhan ng ate. Basta't gusto ng ate, gagawan ko ng paraan. Gagawin ko ng mabuti. Sundin mo na lang ang gusto mo. Ngunit, mayroon pa akong isang bagay na kailangang ayusin. Baka ito ay may kinalaman sa dalawang kingwan. Ang mga ginawa nila, hindi ko kayang patawarin. Gagawin kong tapusin ito sa kanila. Ipapaalam ko sa pinuno ng Kingluan lahi. Hayaan silang magdesisyon. Ayon sa mga alituntunin ng angkan. Pamilya, basta't masaya ang ate. Ayos lang kahit ano. Huwag na huwag sirain ang magandang pakiramdam namin sa nalalapit na kasal. Nakita na ang prinsesa at ang prinsipe. May nagpunta sa labas ng pinto. Sinasabing siya ay nagngangalang Jiu. Ipatalsik siya. Sandali lang. Anong nangyayari, ate? Babae ba siya na mag-isa? Prinsesa Heidi. Dalhin mo siya dito. Guang. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Maghintay. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Naka-offend ka sa akin ng maraming beses. Nandito ka para humingi ng tawad sa akin. Alam ko, lahat ng ito ay kasalanan ko. Naghahanap lang ako ng pansamantalang proteksyon. Ako at sina Ai at Asing ay nakakaalam na ng aming pagkakamali. Humihingi ng tawad sa nakatatandang kapatid. Huwag magpakasal sa prinsipe ng dragon. Bakit hindi ako magpapakasal sa prinsipe ng dragon? Kapatid na babae kasama sina Ai at Asing. Mula pagkabata, ang pagkakaibigan na ito mula pagkabata. Hindi maihahambing sa isang taong kilala lamang ng ilang araw. Maihahambing. Alam ko na ikaw, tiyak na hindi mo maiiwan ang pagkakaibigang ito. Lahat tayo ay nagkamali ng labis, na ikinagalit kita. Ito ay isang desisyon lamang sa sandaling iyon. Samantalang wala pang kasal. Lahat ay kayang gawin. Bakit ko kailangang pakinggan ka? Kapatid na babae, alam kong galit ka sa akin. Basta mapatawad mo si Eiji at Jixing. Handa akong maging iyong alipin. Maglingkod sa'yo. Sa tamang panahon, gumamit na naman ako ng dati kong paraan. Ang prinsipe ng dragon ay hindi pa rin sakop ko. CJ. Sang-ayon ako sa'yo. Maging alipin mo ako. Pinatawad tayo ni ate. Dalhin mo siya pababa. Hayaan siyang matutong sumunod sa mga alituntunin. Sisikapin kong paglingkuran ka ng mabuti. Tama nga, talaga namang bobo siya tulad ng baboy. Anak ko, katatapos ko lang mag-obserba ng lihim gamit ang mahika. Sa katawan ng maliit na peacock, malinaw na may bakas ng mahika. Ang natatanging, bulong ng peacock na parang ilusyon. Kaya nitong lumikha ng ilusyon sa tao. Kaya siya na lang ang panatilihin natin dito. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Maghintay. Babae, kahit na nakakatakot pa siyang utusan akong maghugas ng paa, kapag natapos na ang plano ko, ipapapako kita sa lupa. Sa hating gabi, si Zixing ay wala na. Dumating siya mag-isa. Ano ang tunay mong balak? Nasaang prinsipe ng lahi ng mga dragon? Para kay Prince Chong ka pala. Hanapin mo siya. Anong kailangan mo? Ang gusto kong sabihin ay, dahil napatawad mo na kami, dapat ka nang bumalik. Pangkat ng mga Phoenix. Tama nga. Sa katunayan, nagalit lang ang ate. Kaya siya pumayag sa kasal sa lahi ng mga dragon. Mas mabuting tawagin ang prinsipe ng mga dragon. At ipaliwanag natin sa kanya. Sa katunayan, naghihintay pa si Ai at Sing sa iyo. Ako ang masyadong nagmamadali. Sa huli, dahil sa akin. Nasira ang relasyon ninyo. Nagmamadali lang akong ayusin ang relasyon ninyo. Kapag naipaliwanag na natin sa prinsipe ng Dragon Clan, sama-sama tayong hanapin sila. CJ, tawagin mo siya dito. Sige, pupunta na ako. Ano naman kung prinsesa ng Dandis? Hindi rin naman siya matalino. Napaligaya ko siya sa aking mga kasinungalingan. Hintayin mo. Talagang gwapo ang prinsipe ng lahi ng dragon. Dati, hindi ko siya masyadong pinansin. Hindi ko pa siya napansin. Bakit mo ako tinawag? Walang malaking bagay. Kundi ilang maliliit na bagay. Prinsip, mangyaring uminom ng tsaa.
Patawad, mahal na Ginoo. Hindi ko sinasadya. Walang anuman. Mahal na prinsipe. Ihahatid kita para magbihis. Nandito pala ako naghihintay. Magbihis ka na muna. Hintayin mo ako sandali. Magbihis lang ako. Babalik ako para pakasalan ka. Prinsipe, dito po kayo. Walang lalaking makakataka sa aking palad. Bughaw sa salamin. Tanaw sa tubig ang buwan. Huwag na magkaiba, magkahalo. Lahat ng bagay ay ilusyon. Ilusyon. Mahal na prinsipe. Biyaya, maghintay. Mahal na prinsipe. Ek, bakit hindi ka nakasuot ng kasuotan ng kasal? Hindi ba't ngayon ang ating gabi ng kasal? Talagang swerte ng babaeng iyon. Bakit ganito kabias ng tadhana? Lahat ay pabor sa kanya. Kahit sa ilusyon, iniisip pa rin ang babaeng iyon. Mahal na prinsipe, matagal ko nang napalitan ang damit. Ngayon gabi, ito ang aming gabi ng kasal. Nang ako at ang prinsipe ng Dragon Clan ay nagluto ng bigas, ako ang babae ng prinsipe ng Dragon Clan. Sa oras na iyon, ang Phoenix Clan at King Luan Clan, kailangang yumuko at magpakumbaba sa akin. Ang alak na ito ay isang bihirang alak na nakakabighani. Kapag ininom mo ito, wala nang hindi mo magagawa. Mahal na prinsipe, ito ay alak na hifi. Inumin na natin ito. Mukha. Baka naman sa puso mo, hindi mo pa rin may alis ang dalawang ibon. Yung dalawang walang kwentang iyon, matagal ko nang hindi siya mahal. Mahal na prinsipe, ang isang sandali ng gabi ng tagsibol ay napakahalaga. Huwag nang banggitin ang mga taong walang kinalaman. Ano ang ginagawa ninyo? Hintayin. Ano ang ginagawa ninyo? Paano siya nakarating dito? Kakatapos ko lang magbihis para sa prinsipe. Hindi ko akalain na ang prinsipe ay talagang. Siyempre naman. Alam mo na, gaano ko kamahal si Eye at si Ixin. Paano akong magagawang talikuran sila? Kung hindi lang sa kusang loob na ginawa ni Haring. Tama na. Noong una pa lang, ikaw na talaga. Gumawa ng ganitong anyo. Niloko ang mga kambal na kingluan. Ngayon, muli kang gumawa ng ganitong anyo. Nais mong ulitin ang iyong mga trick. Akala mo ba hindi ko ito nakikita? Noong una, sina Eye at Axing. Sila ang nag-udyok. Hindi ko kailanman gustong gawin iyon. Prinsip, sabihin mo agad kay ate. Ito ba ang gusto mo? Inggit ka ba sa akin? Sabihin mo. Sabihin mong in love ka sa akin. Ito ang gusto mo. Tama ba? Ako, ayaw ko sa'yo kasi madumi ka. Hindi ka nga napagdaanan ng sumpa. Hintay. Dahil hindi ka napagdaanan ng sumpa. Nandito ka na sa wakas. Kung hindi ka pa dumating, mababaliw na ako sa kanya. Sinadya mo akong saktan. Bakit ka ganito kababa? Tayo ang mababa. Kung hindi mo kami sinubukang saktan, bakit kami papayag sa iyong plano? Talaga bang hindi mo mahal si Li Sheng Qingluan? Imposible naman yun. Noong una, sobrang mahal na mahal natin. Paano mo masasabing kalimutan na? Para kang nagsasabi na nakalimutan mo na. Tama na. Paano naman ako? Mahal ko pa rin ang taong nagdudulot ng sakit sa puso ko. Hindi ko sila pinatay o ginawang masama. Pinanatili ko na lang ang pakikisundo. Tungkol sa'yo, anong plano nyo? Dati, nag-usap kami ni Aze. Balak naming magpakasal muna, bago namin kayo ayusin. Dahil ikaw ang kusang bumangga sa pinto. Ay ayusin na natin ito. Nagpadala na ako ng tao, para hulihin ang kambal na kingluan. Kapag dumating silang dalawa, ay sabay-sabay na kayong hahawakan. Pakiusap sa inyo, tulungan mo ako. Teka. Tulungan mo ako. Anong nangyari sa kanya? Niloko niya akong uminom ng laso ng pagnanasa. Nagsagawa ako ng lihim na mahika. Pinalitan ko. May tao. Anong utos ng prinsesa? Dalhin siya pababa. Ihampas siya sa lugar ng kidlat.
Ike, tingnan mo, maganda ba ang naging performance ko kanina? Sobrang nakakadiri na ako. Hindi ko siya pinalayas. Ikaw ang naapi. Pinakamaganda ka. Kapatid, napakabait mo. Hindi ko na maantay na magpakasal tayo. Zhaoyan, ikaw na babae. Bakit ka nakikialam sa akin? Cixing. Mabilis, pumunta sa Dragon Palace at iligtas ako. Sandali. Ginoo, pakitignan ito. Itong hairpin. Siguradong magugustuhan ni Zhao Zhao. Nga, kuya. Bibili natin ito at ibabalik. Hanggang makuha natin si Zhao Zhao. Gagawin natin itong pangunahing kagamitan sa buhay. CJ. Aking. Dali, pumunta kayo sa Dragon Palace, tulungan niyo ako. Kuya, nasaan ba tayo dito? Gusto mong sabihin, bakit natin akalain, tumakas si Zhao Zhao sa kasal? Ano bang nangyayari dito? Cixing. Hurry up, sa bahay dagat ng dragon, iligtas niyo ako. Hindi maganda. May peligro sa bahay dagat ni Liu. Para sa atin, pumunta siya para humingi ng tulong. Si Zhao Zhao ay humingi ng pabor. Nga, kuya, mabilis nating iligtas siya. Tara na. Matapang na kingluan, hindi ka pa rin sumusuko. Kayong mga dragon. Sasamahan namin kayo. Zhao Zhao, nagsisisi ka ba sa pagbuo ng kasunduan sa lalaking ito? Alam ko na, mahal mo pa rin kami. Tara na. Babae. At Sing. Zhao, ano ang ginagawa mo? Bakit mo kayang ganyanin si Wei Yu? Huwag. Paano mo kayang ganyanin si Wei Yu? Mukhang hindi ninyo nakikita ang katotohanan. Tawagin ang tao, ipatawag ang matanda. Mabuting estudyante. Elders, bakit kayo nandito? Elders, kami ay aalis na. Elders, dalhin ang tatlong ito, pabalik sa Qingluan Clan. Ipinatutupad ayon sa mga alituntunin ng angkan. Maraming salamat, Emperatrice, sa iyong kabutihang loob. Dadalhin ko na sila tatlo. Hindi pa kayo aalis. Kapatid, sa tingin ko, ngayong araw ay dapat mong personal na magharap sa kanila. Ayaw kong masangkot pa sila, nagsasayang ng oras, at saka, ipinagkatiwala sa pinuno ng Qingluan, makakapagpabagsak na sa kanila, na hindi na sila makabangon. CJ, kaya't huwag na nating pag-usapan. Hindi sapat ang nagawa, walang silbing na basura. At ikaw pa, kung hindi ikaw, bakit magkakaroon ng ganito? Huwag. May paraan ako. May paraan ako. Para mapalapit si Zhao Yan Diji, pakasalan si Ai at si Ax. Talagang may paraan ka. Maghintay. Talagang may paraan ka. Talagang meron. Ang lahi ng dragon, hindi talaga niya pinakasalan siya. Mayroon pang pagkakataon. Taon, matanda. Lunes, tama ang sinabi niya. Noong una, mahal na mahal niya tayo. Hindi pwedeng sabihin na hindi na niya tayo mahal. Matanda. Mag-isip pa kayo ng paraan. Sige, sabihin niyo kung anong paraan. Kung hindi niyo masabi ang isang kapakipakinabang. Imperatrice Zhao Yan, simula pagkabata kasama si Eiji at Yixing. Lumaki sila. Pagkatapos lumaki, maaaring pakasalan si Eiji at Yixing. Ito ay isang bagay na alam ng buong angkan ng mga Phoenix. Kung malaman ito ng angkan ng mga dragon, tiyak na hindi na sila nais na pakasalan siya. Ang ibig mong sabihin ay, maaari nating baguhin ang karanasan ng pagbaba sa mundo. Sa oras na iyon,
Handa akong isakripisyo ang aking dangal para kina Ji at Kixing, para mapanatili silang ligtas. Para mapaniwala ang lahat na si Xiaoyan, ang prinsesa, ay nawala na ang puri. Mga nilalang ng dragon, hindi siya pakakasalan. Elder, hindi masama ang mungkahi ni Yu. Siyempre, isinakripisyo ang dangal ni Yu. Yu, napakalaki ng iyong sakripisyo para sa amin. Walang anuman. Basta't makagawa para sa inyo, at sa kapatid na babae, handa akong gawin ang lahat. Kahit na sabihin mong gagawin. Ito ay, balita na ibinalik, si Prinsesa Xiaoyan at ang prinsipe ng dragon, ay namimili sa kalye na ito. Ito ay isang paraan ng mga mortal. Maaari tayong batay sa, sinasabi ng tagapagsalaysay, ipakalat ang kwento ng libingan. Sa takdang panahon, tiyak na mangyayari ito ayon sa ating nais. Xiaoyan, maghintay ka sa akin. Hintay. Ang dami mong dala. Ibigay mo na sa mga gwardya. Hala, ito ang kahon ng paboritong merienda ng ate. At ito rin, ito ang gusto ng ate. Lahat ng damit. At ito ay para sa kanya, na inihanda ko mismo para sa ate. Pulang pulbos. Ito talaga ako. Unang beses kong nakipamasyal kasama ang ate ko. Kailangan kong ingatan ng mabuti. Ang aming prinsipe, hindi pa kailanman naging ganito kamaalalahanin. Prinsesa, ang aming prinsipe, tunay na mahal ka niya. Gawain. Tara na, mga tagapakinig. Ngayon ay magkukwento tayo, tungkol sa kwento ng Prinsesang Phoenix. May angkang mataas. Ipinanganak na may isang Peres. Magkaibang asul na ibon ang nag-aalaga. Itong prinsesa ng lahi ng mga ibon, at ang magkaibang asul na ibon, ay lumaki ng magkasama, at bumaba sa lupa upang mag-aral. Alam ng lahat, na ang prinsesa ng lahi ng mga ibon, ay magiging sa hinaharap dito. Sa dalawa, pumili ng isang maging asawa, pero hindi nila inaasahan, na ang prinsipe ng dragon, ay nakawin ang prinsesang Emperatrice ng Phoenix. Bago pa man siya bumaba sa lupa upang mag-ensayo, matagal na silang nagsasanay ng magkasama, magkaibang uri. Alam na ba ninyo kung ano ang nangyari? Kaya nga, hindi na siya, buhay na buhay. Ay naku, napaka-walang modo. Walang modo. Talagang hindi ko inasahan. Sila'y nagbabala kayo, puno ng masasamang salita, gusto mong hulihin ko sila. Maliban sa kanila, sino pa ba ang makakapagpalabas ng ganitong chismis? Mukhang ang angkan ng King Luan. Para hindi masira ang kanilang ambisyon, pinili nilang sumuporta sa kanila. Dapat sana ay pinatay na nila sila noong araw mismo. Silang naglakas loob na saktan ka ng ganito. Ngayon, sige, atakihin na. Mas lalo lang nilang iisipin na nagdadalawang isip ako. Ako ba ay walang kasalanan? Sa araw ng kasal, magpapakita ang langit ng kasulatan ng kasal. Saka mawawala ang mga chismis. Hindi na kailangang ipagtanggol pa. Sister, tama ang sinabi mo. Tanging ang langit ang makakapagpakita ng kasal. At natural na patunayan. Tanging ang hindi pa nawawala ang orihinal na yin at yang, ang nagkakasal. Para makuha ang langit na kasal. Na pagtanggap, ito ay isang bagay na alam ng lahat. Hindi lang. Naawa lang ako. Sa kapatid na babae na ito na nakaranas ng maraming paghihirap. Huwag mag-alala. Ako ang magiging Phoenix kapag ikinasal na tayo. Panahon na rin para ayusin ang mga bagay. Ang mga alipin na ito ay mga hindi tapat na lingkod. Sa bagay na ito, tanging tagumpay lamang ang papayagan. Hindi pwedeng mabigo. Kung hindi, alam ninyo ang magiging kahihinatnan. Mag-aalalay ang mga elder. Siguradong magtatagumpay tayo. Akala ko ang prinsipe ng mga dragon. Hindi rin magpapakasala sa sarili niya. Malamang malalaman ni ate kapag dumating ang panahon. Kung sino talaga ang tapat na nagmamahal sa kanya. Maghihintay. Makinig kayong lahat. Dito sa loob ng Dragon Palace, sinumang mga has na hindi igalang ang prinsesa, ay paparusahan ayon sa batas. Huwag magalit. Sila ay nalinlang lamang ng mga chismis. Hindi ko lang matiis na magdusa ang aking kapatid. Ngayon ay gusto ko nang agad silang mapatay. Yung dalawang aswang na yun, at yung peacock. Lahat sila. Mas mainam ang pag-alis ng chismis kaysa sa pagpigil nito. Kailangan nating mapaniwala sila ng buong puso. Pagdating ng kasal, syempre, magiging malinaw ang katotohanan. Tama ang sinabi ng ate. Ngayon,
Agad akong pupunta sa dentist para makipag-usap. Ipaaga ang aming kasunduan. Magpakasal na agad. Ay, ano na ang nangyari? Nag-withdraw na ba ang Dragon Clan sa kasal? Ito. Ano ito? Magsalita ka na. Sabihin mo ng totoo. Nalaman ng aking tauhan na talagang ang Dragon Clan at Phoenix Clan muling pinag-usapan muli ang kasal. Pero, handa na silang i-advance ang kasal. Magaganap ang malaking kasal bukas. Ano? Maghintay. Paano mangyayari iyon? Iyon ay ang prinsipe ng Dragon Clan. Si Zhao Yan, paano siya makakapagtiis? Na ganyan ang ginawa sa prinsipe ng Dragon Clan. Hindi ba't hindi ito kayang tiisin? Ito ang sinasabi mong walang kaparis na katiyakan. Elder, bukas, ano man ang mangyari, pupunta kami ni Zixing. Elder, huwag kang mag-alala, kahit na magtali tayo, kailangan nating ibalik si Zhao Zhao. Ngayon, dahil sa inyong plano, nainis na si Empress Zhao Yan. Kung malaman nila, hindi na maitatama ang inyo bang kamatayan. Nandito na tayo. Tumigil ka. Zhao Zhao, hindi ka pwedeng magpakasal sa iba. Bumaba ka na. Bumalik tayo. Walang galang. Walang galang. Huwag ka nang umangal. Hindi tayo makakagalaw. Ito ang isang ibon na nagpaparada sa harap ng Phoenix. Pagpigil ng dugo, di talaga tayo makakilos. Si Zhao Zhao ay nagmana na sa posisyon ng Phoenix. Ano? Zhao Zhao, paano mo maaring labagin ang iyong pangako? Noong una, sinabi mo talaga na kami lamang ang iyong pakakasalan. Kung wala kang damdamin, magpapaalam na ako. Sila ang unang nagtaksil. Higit pa rito, hindi pa tayo kasal ng formal. Paano ka magtatanong tungkol sa pagtataksil? Magkakabata pa lang tayo, magkaibigan na. Lumaki na tayo, ikaw ang magpapakasal sa amin. Alam na ng lahat. Paano ka pwedeng magbago ng desisyon na yun? Lalo na nawala ka na ng dangal. Hindi ko akalain na ang kasinungalingan. Kapag matagal lang sinabi ay naging totoo na, di ba? Kasulatan ng langit sa kasal. Hintayin. Ang kasulatan ng langit sa kasal. Ito ang Tian Dao Han Shu. Para lamang sa mga taong may Yuan Yin at Yuan Yang, na makukuha lamang sa araw ng kasal. Ang prinsesa ng Feng Clan ay malinaw na, malinis at walang dungis, at ganap na naiba sa mga sabi-sabi, na kumakalat. Nga, kitang-kita na gawa ito ng mga kambal na kingluan. Sobrang-sobra na, talagang, sobrang-sobra na ang mga taong ito. Iyon na, Zhao Zhao. Kahit na hindi pa tayo pumunta, yung hakbang ng pagsasama, pero ang ating damdamin, talagang matibay ang ugat ng pagmamahal natin. Zhao Zhao. Malalim ang ating pagmamahalan. Di ba, ikaw lang ang may pinoproblema, dahil mas inalagaan natin si Liu. Pero tungkol kay Liu, ito ay iyong sinang-ayunan. Sinang-ayunan ko. Ano man ang nais ninyong gawin, ayos lang. Ngayon, ako at si Aze, ay may kasunduan sa kasal. Isusulat ko kayo, wala na tayong ugnayan. Zhao Zhao, anong sinasabi mo? Gaano man katagal ang pagmamahal natin? Sinasabi mong basta na lang mawawala. Naintindihan ko na, dahil ba sa kanya? Ninakaw kanya ng mga pilyong salita. Niloloko kanya. Gaano kayo katagal magkakilala? Alam ko, lahat ito ay dahil sa akin. Nag-away ka kay Aya at Asing. Hindi dapat ganito. Sa puntong ito, ganito ka pa rin. Baka dahil sa dati mong pagkakabilanggo, hindi ka pa nakasara ng maayos. Alam ko, kasalanan ko lahat. Huwag ka nang magalit. Dahil, ikaw ang iniintindi ko. Kaya handa akong mamatay para magpatawad. Uy, tingnan mo. Tingnan mo kung ano ang ginagawa niya. Anong ginagawa ito? Anong ginagawa ito? Yu, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hayaan mo na akong mamatay. Kung ako lang ang mamatay, magagawa pa bang magbago ang ate ko? Zhao Zhao, ganyan na si Yu lagi. Magpapaliwanag ka pa ba sa kanya? Zhao Zhao, bakit ngayon ka pa naging sobrang makasarili? Selfish. Alam ko, lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako'y isang
Maliit na pabo lamang. Ikaw ang prinsesa ng angkan ng mga ibon. Ano ang sinasabi mo? Lahat ay tama. Sinasaway mo ako. Dapat lang. Ang iyong pagpapanggap. Walang makakapantay sa iyo. Sinisikap mong magpakasal sa dalawahang kingluan, hindi kundi upang makuha ang pangangalaga ng pamilya ng kingluan. Nang malaman mo na ang tatlong magkakapatid nila ay pinaparusahan ng kingluan, bigla kang tumalikod at tinangka si Aze. Hindi umaasa sa lalaki. Hindi ka na mabubuhay kung ganito. Anong alam mo? Akala mo, madali lang makuha ang pag-ibig na yan. Kaya mong panindigan. Pero, hindi mo nga sila makuha. Wala kang kakayahan. Ako at ikaw. Hindi pareho, Gusto kitang mapanood ng malinaw. Kung kaya mong manatili o hindi. Ikaw, anong gagawin mo? Maghintay. Noong araw, pinapakinggan ninyo at naniniwala. Pinatay ang espiritu kong alaga. Hinukay ang puso ko. Dahil sa aming pagkakaibigan mula pagkabata, na pinagsaluhan namin, pinapahiya mo ang aking marangal na angkan, ang Emperatrice ng Feng. Ngayon, ang aking ama ay nagbigay ng hatol laban sa Qingwan Clan. Qingluan Clan. Ipapawalang sala kayo. Ano? Zhao Zhao. Binibiro mo ba kami? Kung sinasabi ninyong makasarili ako, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Sabi niya na lahat ay nagsimula sa kanya. Ngayon, kayo mismo ang maaaring humawak sa kanya. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon para sa inyo. Natubusin ang mga pagkakamali ng Qingluan Clan. Hindi pwede. Paano mo magagawa yan? Pinipilit mo sila. Pinipilit ko sila. Sila ang pumili nito. Hindi mo ba sinabi na kaya mong panatilihin? Sila ba ay nagmamahal sa iyo? Kaya tingnan mong mabuti. Sila ay nagmamahal sa iyo o mas nagmamahal sa kanilang sarili? Huwag. Yuyu, magtiis ka. Hintayin mong patawarin tayo ni Zhao Zhao. Hihiling kami ng awa. Sasalba sa iyo. Zhao Zhao, ano nang ginagawa mo? Hintay. Nakita mo na ba? Sila'y nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili. Swerte. Ang mga ito, mga ibong asul, ay naglakas loob na ganyan sa ating prinsesa. Mabilis, inumin mo na ang sabaw na ito. Sila'y naglakas loob na ganyan, nang api sa prinsesa ng lahi ng mga ibon. Talaga namang, napakamapangahas, baliktarin ang puti at itim. Ibalik mo sa akin ang puso ko. Ang maliit na pabo ay talagang may paraan. Pinaamo ang kambal na kingluan, na naligaw at hindi malaman ang puti at itim. Hindi. Zhao Zhao, hindi ganyan si Zhao Zhao. Zhao Zhao, hindi ganito. Siyempre si Zhao Zhao, ang unang nanakit kay Yuyu. Si Yuyu ay nag-iisa. Kami ay simpleng, ayaw lang na masaktan si Zhao Zhao. Sobrang mapang-api lang. Tama. Tayo ay nagkakaroon lamang ng makatarungang pagtrato. At saka, noong mga nakaraang araw, pumunta na si Yuyu sa Dragon Palace para sa mga pagkakamaling nagawa dati. Humingi siya ng tawad kay Zhao Zhao. Nagalit pa si Zhao Zhao. Inilagay sa Tianli Forbidden Land. Hindi ganon ang katotohanan. Ganito ang sinabi niya sa inyo. Kayong dalawa, tanga. Maghintay. Ang lahat ng bagay ay ilusyon. Mahal na prinsipe, matagal ko nang napalitan ang damit. Ngayon gabi, ay ang ating gabi ng kasal. Itong maliit na pabo, ay pumunta ba para humingi ng tawad? Sadyang naghahanap lang ito ng makakasandal. Hihe, mukhang ang kambal na asul na ibon. Sa ulo nito para nang may ningning na berde. Yung dalawang inutil. Matagal ko nang hindi mahal. Prinsip.
Nasa harap na ang katotohanan. Kambal na asul na ibon, naniwala pa sa maliit na pabo. Sa tingin ko, baka bulag na ang mga mata. Huwag nang tumingin. Huwag nang tumingin. Hindi ganoon. Asing. Hindi ganoon. Hating nabi, talagang hindi ganito. Sila ang nanloko sa akin. Lumayas ka. Anong klaseng amo? Masamang tao. Nangahas pang humisi sa akin. Yuyu. Buwan-buwan. Hintay. Noong nakaraan, ang aking mga kagamitan sa buhay ay nawasak. Sa kabutihang palad, napanatili ang mga larawang ito. Ako at si Ace, gamit ang mga lihim na kayamanan ng angkan, upang maibalik ito. Nasa mata ng lahat ang katotohanan. Lahat ng ito ay peke mong palabas. Ang sama ng loob mo talaga. At nasaktan pa si Cao Cao. Ako lang ba ang may kasalanan? Ngayon, gusto mong isisi lahat sa akin lang. Kayo dalawang mga tanga. Siyang kayo mismo ang pumili. Kung hindi, paano ko kayo maluloko? Anong sinasabi mo? Siyang ikaw, ang may balak na lokohin. Eto. Ngayon ay ibinabato niyo ang mga utang. Sa akin, hindi ba? Kayo, wag na dito magpanggap. Kung talagang mahal niyo siya, dapat ay katulad ng prinsipe ng Dragon Clan. Ano man ang gawin ko, hindi ako maluloko. Itong maliit na pabo ay may nasabi na isang magandang bagay. Cao Cao, naloko tayo niya. Alam na namin ng kuya ko na mali kami. Tama. Cao Cao, alam na namin ang katotohanan. Pwede mo ba kaming patawarin? Ang kasal ay hindi biro. Paano mawawala ang ating pagkakaibigan? Hindi ito madaling mawala. Gaano katagal na kayong magkakilala ng prinsipe? Paano ka madaling mag-aasawa sa kanya? Hintayin mo. Gaano katagal na kayong magkakilala ng prinsipe? Paano ko siya madaling mapapangasawa? Lumaki tayong magkasama mula pagkabata. Pinakamabuti tayong nagkakaintindihan. Pero kayo, ay pumatay sa aking espiritu, at kinuha ang aking puso. Ngunit si Cao Cao, ang iyong espiritual na alaga ay nabuhay na muli. Nandyan pa ang puso. Lahat ay maaari nating simulan muli. Cao Cao, talagang maaari tayong magsimula muli. Kayong dalawang kingluan, talagang napakalaki ng inyong mukha. Kayo sa mga nakaraang taon, pagsasanay, ay mga mukha lang naman. Nagmamalaki pang agawin ang aking tagumpay. Siyang, ang espiritu ng alaga ay muling binuhay ni Aze. Kahit ako, ay nailigtas din ni Aze, hindi ako mag-aasawa sa taong nagligtas sa akin. Ngunit tayo ay magkasama na ng libu-libong taon. Tayo ang pinakakilala sa isa't isa, na mga tao. Paano ba ang prinsipe ng dragon na ito? Tayo ang pinakakilala sa isa't isa, kaya alam ko, nasa harap ninyo, para saktan ako ni Huyu. Sa totoo lang, ikaw lang ang masama. Takot ka. Gusto mong supilin ako. Hindi. Seryoso. Hindi ganito. Hindi kayo makapagbago. Upang maging Phoenix, hindi iniisip ang pagpapabuti ng pagsasanay. Hindi nagtitiwala sa ating pagkakaibigan. Na lumaki mula pagkabata. Sa halip ay iniisip na sirain ang aking kakayahan. Upang maging katugma ko kayo. Maaari lamang akong magpakasal sa inyo. Ito ang tunay ninyong layunin. Hindi. Huwag magpahayag. Tao. Hintay, hintay, hintay. Sino yan? Cao Cao, Cao Cao. Anong gusto mong gawin? Masamang tao. Tigil na ang gulo. Hanggang dito na lang. Mula ngayon. Cao Cao. Cao Cao. Cao Cao. Hindi ka maaaring pakasalan niya. Cao Cao. Cao Cao. Pakawalan mo ako.
Pangakong ibibigay sa langit. Zhao Zhao, lumabas ka na. Hindi ka pwedeng pakasalan niya. Zhao Zhao. Alam naming nagkamali kami. Huwag kang pakasal sa kanya. Katarungan. Lahat ng ito ay katarungan. Kung alam ko lang ito. Dapat sana. Sumama na lang ako kay Xiaoyan pabalik. Mas mabuti pa kaysa sumama sa inyo. At mapunta sa ganitong sitwasyon. Mamatay ka. Hintay, hintay. Mamatay ka na. Kayong dalawang walang kwenta. Alam lang, na ilabas ang galit sa babae. Kung may kaya kayo, hanapin niyo ang prinsipe ng dragon. Dahil sa'yo. Kung wala ka, bakit kaya iniwan ni Zhao Zhao ako? Kahit ano paman, lahat tayo ay mamamatay rin. Ako ang mamamatay. Kayo rin. Huwag kayong mag-alala na magiging maginhawa. Lahat ay tapos na. Hahaha, sana'y hindi ka. Kung hindi mo ito inisip. Nakunin ang Peacock View upang pasiglahin si Zhao Zhao. Naghahangad na disiplinahin si Zhao Zhao. Na sana si Zhao Zhao ay maagang pumayag na magpakasal sa atin. Paano nangyari ito? Sisi ko. Ako ang bobo. Alam kong siya ay ipinanganak na prinsesa ng ibon. Paano siya makikipagkompromiso? Ah! Hahaha. Zhao Zhao, sabi mo, ako at ang kuya, sino ang pipiliin mong pakasalan? Ako. Siyempre, sino man ang mabuti sa akin, siya ang pakakasalan ko. Zhao Zhao, papangako kong magiging mabuti ako sa iyo habang buhay. Ganoon din ako. Walang sino man ang pwedeng mang-api kay Zhao Zhao. Zhao Zhao. Mag-asawa, magbigay galang. Tapos na ang seremonya. Hintay. Hintay. Lalamunan. Ito ang sinasabi mo. Mga asukal na ibinibenta sa mundo. Bumili tayo at kumain. Salamat. Medyo matamis, at medyo maasim. Masarap ba? Sabi ng ate, masarap. Kaya masarap talaga. Ito ang paborito kong pagkain. Dito sa mundo. Simula ngayon, sasamahan kita sa lahat ng daan na tatahakin mo. Kumain ng lahat ng mga pagkain na tikman mo. Hindi mo naman. Sinasadyang kumain ng matagal ng suka, di ba? Wala akong ganoon. Talaga. Siyempre. Ako, hindi iyon sa akin. Sa totoo lang, mas inaasahan kong makasama ka, na maglakad sa mga daang hindi pa nadaanan. Gusto kong makasama ka sa pagtuklas. Ito ba ay isang pag-amin?
Pakisuyo. Kuya, pakisuyo. Sige na ba? Kuya, pakiusap, pakisuyo na. Amoy pulubi. Tumigil ka na. Maghintay. Amoy, hampas lupa. Tumigil ka na. Pakiusap, tulungan mo ako. Iha, wag mo nang tingnan pa. Matagal ko nang iniwan iyon. Anong ginagawa nila? Matapos ang kasal noong araw, sila ay tinanggal na ng tinatawag na mga kabataan mula sa listahan. Lahat ng kapangyarihan ay nawala at naiwan sa mundo na magpapaubaya sa sarili. Noong panahong iyon talagang nais kong magpadala ng tao upang ayusin silang lahat. Pero sa tingin ko, ate, hindi naman siguro. Sana gawin ko ito. Paano sila makakapantay sa iyo? Kahit na naayos mo sila, hindi kita pagbibintangan. Ayos na rin ito. Gaano katagal tayo mabubuhay? Nasa kanila na ang kanilang kapalaran. Kapatid, ngayon ba? May papakita na kaya ko nang palitan sila. Mula ngayon, sa lahat ng pinagsamahan natin. Akala ko, alam mo na noon pa. Mula sa kanila, na nagdulot ng pinsala sa akin, para sa kanilang sariling interes, naisip ko na ito. Lalo na't, kung hindi kita mahal, bakit pa ako mag-aasawa sa'yo? Dahil pinili kita, ang puso ko, ay para lamang sa'yo. Dapat, mas madalas mo akong tingnan. Yuan,